Ayan, hello po mga kalinga, magandang araw po sa ating lahat, Square Gens, and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At syempre po, huwag po natin kalimutan suportahan ang Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasamahan sa Team Kalingap. Nandyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas at tumutulong sa mga kababayan natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So itong mga kalingap, may pag-uusapan po tayo mga kalingap dahil kagabi nga po, di ba, naglabas po ng result ang Pinoy history ng top 12 best love team for 2026 mga kalingap, at nakasama nga po dyan ang Jomcar, ang Rochelle, at nakasama rin po sa top 12 ang Mick Chris mga kalingap. Pero sa ilang kadahilanan mga kalingap ay biglang nawala po yung Mick Chris mga kalingap, or inalis mga kalingap. So pag-uusapan natin bakit nga kaya mga kalingap inalis ang Mick Chris sa ranking o sa result na inilabas nila. At yung ating pag-uusapan, kasi kagabi naging usap-usapan yung biglang nawala tapos pinalitan ng ibang love team. Tapos meron pang mga lumabas na kadahilanan daw kung bakit inalis doon. So yun yung ating pag-uusapan mga kalinga para maging malinaw po sa lahat yung naging dahilan. And syempre isa rin po yan sa medyo kinalungkot nga natin mga kalingap kagabi na hindi po nakasama yung EDSI, kahit alam naman din po natin na deserve din po ng EDSI na makasama. Pero syempre palaging meron yan dahilan, may batayan ang Pinoy history. Meron silang basis kung paano yung proper na pagpili ng mga kasama sa ranking. So ngayon, pag-uusapan natin, ano nga kaya yung naging dahilan, mga kalingap, Wait lang po. Iano natin mga kalingap dito sa inyo. Ipag-uusapan po natin, ano ang naging dahilan, bakit inalis ang Mick Chris sa top 12, mga kalingap. Ito po, wait lang po mga kalingap. Tingnan natin dito. Yun kasi yung mga kalingap, although para sa akin mga kalingap, deserve po din talaga mga kalingap ng Mick Chris makasama. Pero may mga ibang nagsasabi kasi mga kalingap na hindi raw pasok ang Mick Chris dahil tandem lang naman daw ang Mick Chris, at dahil minor de edad daw si Krista, kaya hindi na sinama or inalis na muna doon. Tsaka marami nagsasabi na mga real life couple lang daw mga kalingap kasi yung pwedeng isama doon. So yun ang ating mga kalingap, yun ang ating pag-uusapan. Ito pa, wait lang ha. May nilabas kasi mga kalingap daw na post kagabi, paliwanag kung bakit inalis ang Mick Chris. Wait lang po ha. So kayo mga kalingap, ano po masasabi ninyo? Lalo na sa mga taga-suporta ni Kalingap Mikoy, taga-suporta ni Krista, ano po yung masasabi ninyo? Tama lang ba na inalis na muna ang Mick Chris sa top 12 dahil underage daw si Krista, or dahil tandem lang daw at hindi real life couple? So ano po masasabi niyo mga kalingap? Kasi mamaya may sabihin ako sa inyo mamaya na aking naman, sa side ko naman, sa opinion ko naman mga kalingap. Yan sabihin ako sa inyo. Pero ngayon, ito, may nilabas kasi dito mga kalingap na post, or may nag-share sa akin ng post na galing daw ito sa Pinoy history kung bakit daw inalis ang Mick Chris. Sabi dito, note, the nominations for the couple Mick Chris were accepted based on strong fan support, dahil maraming taga-suporta, maraming taga-hanga ang Mick Chris, ayun, nakasama nga daw mga kalingap sa unang nilabas nila, and they were included in the voting process, kasama din sila sa voting process. However, during the final verification stage, we discovered that there was an oversight. So meron silang nakalimutang i-consider. Meron daw silang nakalimutan i-consider mga kalingap regarding the age eligibility requirements. So meron silang parang na-overlook, nung time na nagpa-finalize na ng mga result, or naglabas na ng result nga, na-overlook nila na underage nga mga kalingap, or minor pa si Krista.
Dahil dito, since one member of the couple does not meet the minimum age requirement for inclusions in the love team couple category, their inclusions was considered an error. So inaamin naman nila, inaamin ng Pinoy history na yung pagkakasama ng Mick Chris doon sa top 12, since minor nga daw si Krista, ay error daw. Nagkaroon sila ng error sa side nila. In accordance with the rules, only couples with both individuals age 18 and above may qualify. So meron palang requirements mga kalingap na para makasama po dun sa nomination or mga nominado, dapat po ang isang couple or ang parehang couple, babae at lalaki na couple ay nasa tamang edad or 18 years old and above. Hindi na po, kumbaga nasa legal age na po mga kalingap. Sabi pa dito, as a result, Mick Chris has been respectfully removed from the final ranking, and their spot is officially awarded to the couple who placed next in line in the voting result, the Javier couple, who now moves up to complete the top 12 list. So, dahil nga doon sa nangyari mga kalingap, so inalis ang Mick Chris, pinalit yung top 13, which is yung Javier couple nga, sila Kat and Joel, na hinahangaan din natin at syempre napanood din natin talagang magaling din naman na couple and marami din napapahanga talagang talagang magaling din po sila. Hello po, shoutout kila Sir Joel and kay Ma'am Kat. So sila yung pumalit. So since sila yung nasa rank 13, sila yung napunta na sa rank 12 na pumalit sa pwesto po ng Mick Chris. So yun po yung sa paliwanag po ng Pinoy history. Sa akin naman po mga kalingap na opinion, at gusto ko rin kayong hinga ng opinion mga kalingap. Syempre tayo mga kalingap, lumaki tayo sa showbiz. Kumbaga ibig sabihin, lumaki tayong nanonood tayo ng mga love team sa showbiz. Mga love team sa ABS, love team sa GMA, mga pelikula, sa mga Star Cinema movies. Kumbaga maraming movies tayong pinapanood. And kung di ako nagkakamali mga kalingap, kahit nung mga una pa, mga 90s or 2000 or mga love team dati, may mga love team na minor or may mga love team na sa showbiz na below 18 years old. May mga love team na nga dyan na parang tawag dyan, kumbaga minor pa lang, love team na, kinukonsider na love team sa showbiz. So para sa akin, yung edad ni Krista, parang hindi naman, parang pwede din natin sana i-consider na love team na I mean, kung talagang love team talaga sila na, pwede nang i-consider na as a love team, isama na rin sa category na love team. Kasi sa nakikita ko naman mga kalingap sa serye ng Mick Chris, parang doon na rin po papunta mga kalingap, doon na rin papunta talaga si Krista at si Mikoy. So kumbaga sa aking opinion lang naman, kinonsider na lang din sana. Pero kung may rules kasi sila, syempre they will stick to the rules and policy. Pero yun lang naman yung yung opinion ko, na yung mga artista ng minor nag-consider na love team kahit mga bata pa. So why not i-consider din naman si Krista? So pero yun naman, opinion ko lang naman yun, And pagdating naman mga kalingap dun sa sa tawag diyan, sa ranking mga kalingap. So alam naman natin na sila pa rin ang may hawak ng top 12 kahit inalis na sila diyan. So congratulations pa rin again kay Krista and kay Mikoy. Ano man ang mangyari, alam natin na kasama kayo diyan. So congratulations again sa lahat po na nakasama sa top 12 at sa lahat po ng nominado sa Best Love Team of 2026. And congratulations po sa lahat. And thank you kayo sa Pinoy History sa patuloy na paglalabas ng mga ganyang survey. Ayun, maraming po salamat. So, yun lamang po mga kalingap. Maraming po salamat. And don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.